JP, ano ba yung mga puntong inaasahang tatalakhayin ng MMDA kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa single ticketing system? Aga, pangunahin doon sa inaasahan ng bibigyan ng komento ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay yung desisyon na tanging mga MMDA personnel lang at deputized enforcers ang pwedeng mag-issue ng violation ticket mula nga dito sa pagpapatupad ng single ticketing system. Ito'y batay doon sa desisyon ng Supreme Court na hindi na pwedeng mag-issue ng ordinance violation receipts ang mga LGU kundi dapat sundin na ang single ticketing system ng MMDA. Inaasahan natin na lilinawin ng MMDA kung paano nila ito maipatutupad at kung ilang LGU na ba sa Metro Manila ang nakapag-adapt na sa bagong sistema. Kahapon, tumanggi pa ang MMDA na magbigay ng kanilang komento hinggil sa desisyon ng Korte Suprema dahil kailangan pa umanong pag-aralan ng kanilang legal team ang desisyon. Pero mamayang alauna ng hapon, nagtakda ang MMDA ng press conference para magkomento nga sa desisyon ng SC. Ang single ticketing system ay parte ng Metro Manila Traffic Code noong 2023 kung saan layon na pag-isahin ang penalty at paraan ng pagbabayad ng multa sa iba't ibang LGU sa Metro Manila. Nakapaloob na rin dito ang pag-i-issue ng violation ticket sa pamamagitan ng handheld ticketing devices at agarang pagbabayad ng multa online. Sa huling update ng MMDA noong nakaraang taon, mayroon ng mga enforcers sa LGU ang nabigyan ng handheld ticketing devices at nagsimula na rin sila sa training. Habang ang ibang LGU naman ay nagsisimula ng isaayos ang kanilang mga database para sa interconnectivity ng system mula sa Land Transportation Office o LTO. Ang San Juan City sa mga LGU sa Metro Manila ang unang naglunsad ng paggamit ng single ticketing system. At sa ngayon aga, nandito tayo sa opisina ng MMDA at inihintay na lang natin na magsimula yung press conference na nakatakda nga mamayang alauna ng hapon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez.